pamilya sa Northern Luzon ang sinagip dahil sa rumaragasang tubig. Sa Visayas naman, ilang barangay rin ang binaha dahil sa habagat na pinalalakas ang bagyong Goring. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa unang araw ng balik eskwela, bahagad ang bumungad sa Pantay Tamurong Elementary School sa Kawayan, Ilocos Sur. Tulong-tulong ang mga guro para malimas ang tubig. Ang grade 5 student na si Missy nakabota ng pumasok. Sana mabigyan kami ng malibro kasi nabaon sa putik at nabaha. At sana bigyan nyo kami ng iba pang gamit at TV. Kahapon talagang hindi pwedeng face-to-face yung magagawang klase natin ngayon. Pero may mga tumulong po, no, mga taga-ibang lugar, barangay officials at saka mga purpose. Kaya naiabot natin yung paaralan. Natuloy ang flag ceremony at klase sa paaralan. Pero muling bumuhos ang ulan at binaha ang paligid kaya kinansila na lang ang klase nung hapon. Suspendido agad ang unang araw pa lang ng klase sa lahat ng antas sa Cagayan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo pat ramdam pa rin ang epekto roon ni Bagyong Goring. Patuloy pang ginagamit na evacuation center ang ilang paaralan sa probinsya, gaya sa Kabuluan Elementary School sa bayan ng Alcala. As soon as makita naman na safe, ay itutuloy na natin yung ating balik eskwela. Samantala, pinangangambahan ng patuloy na pagtaas ng antas ng Cagayan River. Kaninang umaga, biglang tumaas ang tubig sa mga major river system. Sa bayan naman ng Gonzaga, isang mag-anak ang natrap sa pagragasan ng tubig ang sinagip ng mga otoridad. Hindi na rin madaanan ng ilang kalsada tulay dahil sa pag-apaw ng ilog, gaya sa bayan ng Baggao. Sa ngayon, 14 na bayan ang pinaghahanda sa posibilidad ng pagbaha sakaling umabot sa 10 metro ang taas ng Cagayan River. Sa Sablayan Occidental, Mindoro, 3 pamilyang natrap sa baha, bunsod ng pag-apaw ng ilog ang nailigtas ng PCG. Ligtas silang naitawid sa kabilang bahagi ng ilog. Dinala sila sa evacuation center. Malalakas na ulan din ang naranasan sa Western Visayas, kaya binaha ang mahigit 80 barangay sa Iloilo City, gaya sa Barangay Kalubihan at Barangay Desamparado sa Haro. Halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga bahay ang baha. Sa evacuation center sa Barangay Pahanokoy, Bacolod City, mahaba ang pila para magpakonsulta o magpa-check up. Ilang bata na kasi nagkakasakit dahil sa masamang panahon. Mahigit 7,000 individual ang nanatili sa evacuation center sa Bacolod City. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban, ang inyong saksi. Bago sa saksi, arestado isang lalaki na nahulikam na nagnakaw ng isang nakaparadang motorsiklo sa Quezon City. Ang depensa ng suspect sa pagsaksi ni James Agustin, exclusive. Nakaparada ang ilang sasakyan sa bahaging ito ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Ang isang motorsiklo nilapitan ng isang lalaki. Hinawakan nito na tila may hinahanap. Naglakad palayo ang lalaki at pumasok sa iskinita. Pagbalik niya, sinakyanan niya ang motorsiklo at tinangay ito. Ayon sa pulisya, agad na nag-report sa kanilang may-ari ng motorsiklo. After po niyang mag-park ng motor niya, syempre pumasok sa kanyang bahay para magpahinga. So laking gulat niya nung lumabas siya, wala yung motor niya. Doon na raw ni-review na may-ari ang kuha ng CCTV sa lugar. Sa ikinasang follow-up operation ng pulisya sa North Caloocan, naaresto ang 30 anyo sa suspect na si Rodolfo Cayetano. Natunto naman ang ninakaw ng motorsiklo sa Commonwealth Avenue kung saan ito ipinarada ng suspect. Pagka-aresto nung suspect po kasi, syempre tinanong ng mga operatiba natin. So sinabi niya, siya din na mismo ang nagsabi na itinago niya muna yung motor sa area ng Commonwealth. Ang dahilan nga is para hindi agad-agad matrace na siya yung kumuha. Ito na ang ikatlong beses na makukulong ang suspect matapos masangkot sa ibang krimen. Dati na siyang merong warrant of arrest, arestado na siya noon sa child abuse. Pagkatapos, meron din siyang record sa may kinalaman sa droga. Hindi naman po siya totally ninakaw po kasi birthday ko po nun, sir. Bali, wala po ako pamasahe pa uwi po ng Caloocan. Bali, napilitan po akong gamitin yung motor. Paano mo nagamit? Bali, napulot ko po yung susi sa mismong motor po na iwan. Eh, hindi ko naman po alam kung kanino po motor, kaya nagamit ko po siya. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Nang dahil sa truck na nawala ng mano ng preno, 11 sasakyan ang nagkarambola sa Davao City. Saksi, si Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao.
Ipit sa traffic ang truck na ito at iba pang sasakyan sa diversion road sa Davao City kaninang tanghali. Maya-maya pa, makikita ang isang paparating na truck na inararo ang mga sasakyan sa unahan nito. Ang resulta, Loose brake, bay! Ma'am, okay lang ma'am? nagkarambola ang 6 na truck at 5 pribadong sasakyan. Sa isa pang video, makikitang naipit sa kanilang minamanehong truck ang ilang driver. Hala sir! Ay lagliyok sir! Ay lagliyok! Ayon sa ilang nakasaksi, unang nabangga umano ng truck ang sinundan niyang isa pang truck hanggang sa tila nag-domino effect na. Sunod-sunod nang nabangga ang mga nasa unahang sasakyan. Sa investigasyon naman ng pulisya, nawalan umano ng preno ang trailer truck. 6 ang sugatan sa insidente kasama ang driver ng nakabanggang truck. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, ako si Ari Gil Relator, ang inyong saksi. Bahagya pag lumakas ang bagyong Goring ayon sa Pag-asa. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signals 1 hanggang 4 sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumapit o maglandfall ang bagyong Goring sa Babuyan Island sa mga susunod na oras. Inaasahang lalabas ito sa PAR bukas o sa Huwebes. Bukas din inaasahang papasok naman ng PAR ang Tropical Storm Haikui at tatawagin dito na bagyong Hana. Sa ngayon, patuloy na pinalalakas ng bagyong Goring ang habagat at base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng bansa bukas. May malalakas na ulan sa Northern Luzon, pati na sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Posible rin ang pag-ulan bukas sa Metro Manila. Aminado ang pambansang Ginoo na si David Licauco na seloso siya sa tunay na buhay. Sa fans kaya na gusto silang magkatuluyan ni Barbie Fortesa. Anong masasabi niya? Ating saksiyan. Kung si Jack Roberto ay may JRU na nag-o-offer daw ng kursong anti-silos, si David Licauco naman ay may DLSU o David Licauco Seloso University. Sa guesting ni David sa Fast Talk with Boy Abunda, umamin si David na seloso siya pero nasa lugar naman daw. Seloso ako in a way, pero I don't really say it na parang, uy, magselos ako. Right. Siyempre, hindi naman maganda. Siyempre, meron din siyang sariling buhay, may sarili akong buhay. Sobrang close si David sa ka-love team na si Barbie Fortesa at hindi maiwasan na maraming gustong magkatuluyan sila sa tunay na buhay. Kailangan mo natin intindihin na on a fan's perspective kasi humahanga sila sa amin eh. Like, because of Maria Clara Nibarra, nagustuhan nila yon. Which is why gusto nila maging kami in real life. So, although may mga hates, we try our best to understand that. Malaking chef naman para kay David ang karakter niya bilang may pagka-bad boy na si Carding sa Maging Sino Ka Man mula sa pagiging mga Ginoo sa Maria Clara at Ibarra. Hindi naman daw naging mahirap sa kanya ang pagganap sa bagong katauhan na binibigyang buhay niya. I'm an actor, so I'm supposed to study that. I think yun yung trabaho namin as an artista. And of course, with the help of my acting coaches, the directors, I think kaya naman. Next month ay magsisimula ng mapanood ang Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Hit naman ang post sa Instagram ng co-star nina David at Barbie na si Juancho Trevino. Sabi niya, sa wakas daw ay natikman na niya ang iconic sampal ni Jean Garcia sa isang eksena nila sa serye. Noong unang araw ay sinabi pa niya kay Jean na dapat mahina lang ang sampal. Pero nang dumapo na ang kamay ni Jean sa kanyang mukha, tila nawindang pa rin si Juancho. Naulit pa ito ng kunan ang ibang anggulo ng sampal na sobrang kinaaliwan ng netizens. Para sa GMA Integrated News, Lar Santiago ang inyong saksi. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan na si Mike Enriquez.
Siya ay 71 taong gulang. Halos 2 dekadang naging anchor si Sir Mike sa 24 oras at mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President at Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa Umaga at saksi sa Double B sa Super Radio DCWB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at mga empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Sir Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Haligi po ng broadcasting na tumatak sa isip ng bawat Pilipino ang kapuso nating si Mike Enriquez, naging saksi sa kasaysayang humubog sa bawat Pilipino sa loob ng mahigit 5 dekada. Pumanaw man ang batikang broadcaster, buhay na buhay pa rin ang kanyang alaala at hindi matatawarang ambag sa industriya. Super Radio DCWB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw, 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig, Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Ang oras po natin, 7:38 seguros. Bububukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot. Ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan, nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin,
lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga ng barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Kung saan galing yung bagong strain o uri, excuse me po, hindi po yung coronavirus, ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick, hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maniningil ka na? Yes! Maaga. Yes! Ano singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Salamat po sa lahat na nagparating po ng pakikiramay. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.